Ang unang aklat ni Samuel, Kabanata 11. Ang Habes Gilead ay kinubkob ni Nahas na hari ng mga Amonita. Nang mapaligiran niya ang lungsod, nagpadala ng sugo sa kanya ang mga taga roon. Sinabi ng mga sugo, "Kung magkakasundo tayo, pasasakop kami sa inyo." Sumagot si Nahas, "Makikipagkasundo ako sa inyo kung ipadudukit ninyo sa akin ang kanang mata ng bawat isa sa inyo. Sa gayon, mapapahiya ang buong Israel." Sinabi ng mga pinuno ng Habes, "Bigyan po ninyo kami ng 7 araw para maibalita sa buong Israel ang aming kalagayan. Kung wala pong tutulong sa amin, susuko na kami sa inyo." Umabot sa Gibeya ang mga sugo. Nang marinig ang balita, nag-iyakan ng malakas ang buong bayan. Si Saul ay papauwi noon mula sa bukid kasama ang kanyang mga baka. Nang makita niyang nag-iyakan ng mga tao, nagtanong siya, "Ano bang nangyayari? Bakit nag-iiyakan ng mga tao?" At sinabi nila sa kanya ang balita ng mga taga-Habes. Pagkarinig nito, nilukuban siya ng Espiritu ng Diyos at nagsiklab ang kanyang galit. Kumuha siya ng 2 baka at pinagpera-peraso ang mga iyon. Pagkatapos ibinigay iyon sa mga sugo at inuutos na ipakita sa buong Israel, "Lakip ang ganitong bilin. Ganito ang gagawin sa mga baka ng sino mang hindi sasama kay Saul at kay Samuel sa pakikipagdigma." Ang mga Israelita ay nakadama ng matinding takot kay Yahweh, kaya silang lahat ay nagkaisang sumama sa labanan. Tinipon ni Saul sa Besek ang mga tao. Umabot sa 300,000 ang galing sa Israel at 30,000 naman ang galing. Sinabi nila sa mga sugo, "Ito ang sabihin ninyo sa mga taga-Habes Gilead, bukas ng tanghali darating ang magliligtas sa inyo." Nang marinig ito ng mga taga-Habes, natuwa sila. At sinabi nila sa mga Amonita, "Bukas susuko na kami sa inyo at gawin na ninyo sa amin ang gusto ninyo." Kinabukasan, hinati ni Saul sa 3 pangkat ang kaniyang mga mandirigma. Nang mag-uumaga na, pinasok nila ang kampo ng mga Amonita at pinagpapatay nila ang mga ito bago tumanghali. Ang mga natirang buhay ay nagkanya-kanya ng pagtakas. Pagkatapos nito, itinanong ng mga tao kay Samuel, "Nasaan ang mga nagsasabing hindi si Saul ang dapat maghari sa amin? Dalhin ninyo sila rito at papatayin namin." Ngunit sinabi ni Saul, "Huwag, isa man sa ati walang mamamatay, sapagkat sa araw na ito'y iniligtas ni Yahweh ang buong Israel." At sinabi ni Samuel sa mga tao, "Magpunta tayo sa Gilgal at doon muli nating ipahayag na hari natin si Saul." Lahat ay sama-samang nagpunta sa Gilgal at kinilala si Saul bilang hari. Pagkatapos naghandog sila kay Yahweh ng mga haing pangkapayapaan at nagdiwang silang lahat. Ang unang aklat ni Samuel, Kabanata 12. Sinabi ni Samuel sa sambayan ng Israel, "Ngayon nasunod ko na ang gusto ninyo. Nabigyan ko na kayo ng hari. Narito na siya upang mabuno sa inyo. Ako na may matanda na at ang aking mga anak ay kasakasama ninyo. Mula sa aking kabataan hanggang ngayon ay ako ang namuno sa inyo. Kung mayroon kayong reklamo laban sa akin, sabihin ninyo sa harapan ni Yahweh at sa hinirang niyang hari. Mayroon ba akong kinuha sa inyo kahit isang baka o asno? Mayroon ba akong dinaya o inapi? Nasuhulan ba ako ng sino man para ipikit ko ang aking mata sa kamalian? Sabihin ninyo ngayon at pananagutan ko kung mayroon. Hindi mo kami dinaya o inapi. Wala kang kinuhang anuman sa amin," sagot nila. Sinabi ni Samuel, "Kung gayon si Yahweh ang saksi ko. Saksi ko rin ang kanyang hinirang na ako'y walang ginawang masama sa inyo.
Sumagot sila, "Iyan ay alam ni Yahweh." Sinabi ni Samuel, "Siya nga ang saksi, si Yahweh na pumili kina Moises at Aaron, at siya rin ang nagligtas sa inyong mga ninuno mula sa kamay ng mga Ehipsyo. Kaya nga, tumayo kayong lahat sa harapan niya at isa-isahin ko ang mga kabutihan niyang ginawa sa inyo at sa inyong mga ninuno, na si Jacob at ang buo niyang sambahayan ay manirahan sa Ehipto. Sila'y inalipin ng mga Ehipsyo. Humingi ng tulong kay Yahweh ang inyong mga magulang at ibinigay sa kanila sina Moises at sa pangunguna ng mga ito. Sila'y inilabas niya sa Ehipto at dinala sa lupaing ito. Ngunit si Yahweh ay tinalikuran ng sambahayan, kaya sila'y ipinalupig niya kay Sisera, ang pinuno ng hukbo ni Jabin, na hari ng Hasor. Gayon din sa mga Pilisteo at sa mga Moabita. Pagkatapos ay dumaing sila kay Yahweh at kanilang sinabi, "Nagkasala kami sapagkat tinalikuran ka namin. Naglingkod kami kay Baal at kay Astaroth. Iligtas mo kami ngayon sa aming mga kaaway at maglilingkod kami sa iyo." At ipinadala sa kanila ni Yahweh sina Gideon, Barak, Hefte, at Samuel laban sa inyong mga kaaway, kaya't mapayapa kayong makapamuhay. Ngunit nang kayo'y sasalakayin ni Nahas na hari ng mga Amonita, ipinagpalitan ninyong basta gusto naming isang hari ang mamuno sa amin, bagamat alam ninyo si Yahweh na inyong Diyos ang inyong hari. Narito ngayon ang haring hiningi ninyo, ibinigay na sa inyo ni Yahweh. Kung mamumuhay kayong may takot kay Yahweh, kung maglilingkod kayo sa Kanya at susundin ang Kanyang kalooban, kung hindi kayo susuway sa Kanyang mga utos, at kung kayo at ang inyong hari ay susunod kay Yahweh na inyong Diyos, magiging maayos ang inyong pamumuhay. Ngunit kapag hindi kayo sumunod sa Kanya, sa halip ay lumabag sa Kanyang utos, paparusahan niya kayo. Ngayon, tingnan ninyo ang kababalaghang gagawin ni Yahweh. Ngayon ay anihan ng trigo. Idadalangin ko sa Kanya na kumulog at umulan para makita ninyo kung gaano kalaki ang pagkakasalang ginawa ninyo kay Yahweh nang humingi kayo ng hari. Nanalangin nga si Samuel, noon di kumulog at umulan. Silang lahat ay napuno ng matinding takot kay Yahweh at kay Samuel. Sinabi nila kay Samuel, "Ipanalangin mo kay Yahweh na huwag kaming mamatay dahil sa paghingi namin ng hari. Malaking kasalanan ang idinagdag namin sa marami na naming pagkakasala. Huwag kayong matakot," sabi ni Samuel. "Kahit malaki ang pagkakasala ninyo kay Yahweh, huwag kayong lalayo sa Kanya. Ang kailangan ay paglingkuran ninyo siya ng buong puso. Huwag ninyo siyang tatalikuran. Lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Hindi kayo maililigtas ni matutulungan ng mga iyan, sapagkat hindi sila tunay na Diyos. Hindi kayo pababayaan ni Yahweh, sapagkat iyon ang Kanyang pangako. Kayo'y pinili niya bilang Kanyang bayan. Ipapanalangin ko kayo at tuturuan ng dapat ninyong gawin. Subalit matakot kayo kay Yahweh. Manatili kayong paglingkuran ninyo siya ng buong puso at lagi ninyong alalahanin ang mga kabutihang ginawa niya sa inyo. Ngunit kung mananatili kayo sa inyong kasamaan, malilipol kayong lahat, pati ang inyong hari."